Samantala, pinayagan na po ng Senado na makalabas ng detention facility si Bryce Hernandez para po hanapin yung mga ebidensyang pinanghahawakan niya laban po sa masangkot sa manumalyang proyekto sa DPWH. Samantala, mismong si Senate Blue Ribbon Committee Chairman Ping Lacson ang nagsabing hindi pa rin cleared sina Senators Jinggoy Estrada at Joel Villanueva sa issue po ng budget insertions para sa mga flood control projects sa Bulacan. Mayan Corvera sa detalye. Hindi pa lusot sina Senator Jinggoy Estrada at Senator Joel Villanueva sa issue ng budget insertions para sa mga flood control projects sa Bulacan. Ayon kay Senator Ping Lacson na chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, yan ay kahit pa sinabi ng kontraktor na si Mina Jose sa pagdinig ng Senado na hindi niya kilala si Estrada at hindi siya nagdala ng pera o anumang kickback para sa senador. Sabi ni Lacson, maaring selective o may pinipili ang memorya ng mga dating DPWH officials sa Bulacan na nagdadawit kina Estrada at Villanueva, pero hindi ibig sabihin absuelto na ang dalawa. Sabi ni Lacson, bukod sa 355 million na sinasabing insertion ni Estrada, nakita na rin nila ang 600 million pesos na budget insertions para sa Bulacan flood control projects na inuugnay naman kay Villanueva ni dating Bulacan Assistant District Engineer Bryce Hernandez. Any measure, hindi pwedeng sabihing cleared, kasi iba yung usapin ng kay Mina, iba yung sa sinasabi ni Bryce Hernandez na insertion na worth 355 million on the part of Senator Jinggoy at saka yung 600 million kay Senator Joel na kung saan na-allocate yun doon sa district mismo, first Bulacan District Engineering Office, na kung saan nagtama naman doon sa General Appropriations Act 2025 doon sa regular budget yung 355 at yung kay Senator Joel naman sa 2023 under and program fund. So ang kulang na lang doon yung tinatawag nating resibo na ipoproduce. Sabi niya kasi nagbigay siya ng 30% na commission sa dalawa. So nasaan yung pruweba doon? Lumilitaw anya na nakapag-release na ng pondo para sa 3 proyekto na pinondohan ng 355 million na umano'y insertions ni Estrada at nasa phase 3 umano ang proyekto pero nang sinuri ng kanyang mga staff, hindi pa talaga nasisimulan. Hindi pa lahat pero meron ng portion. Pero kung hindi pa napagsimula, bakit yung magre-release ng pondo? Samantalang hindi pa tapos yung phase 1, ongoing yung phase 1, kung hindi man ongoing yung phase 2. Ang isa pang issue doon, bakit si Sims Construction ang nangangasiwa? Dahil ito obviously in-award do sa 3 yung nakita namin naka-award sa First Star. Tapos meron din siya sa Alpha and Omega. Yun yung sa 355. Yung 600 million hindi pa namin napapuntahan. Ayon kay Lacson, pinayagan na ni Senate President Vicente Soto na makalabas ngayong araw ng Senate Detention Facility si Hernandez para makuha ang mga ebidensya na magpapatunay sa kanyang mga naunang alegasyon. Maaring pangalanan na rin anya nito sa susunod na pagdinig ang iba pang proponents o mambabatas na sinasabi niyang nabigyan ng komisyon. Usap na kami ni Senate President at gumagawa ko ng sulat sa kanya ngayon para escortan siya pa uwi. Maski maghapon, hindi siya pwede mag-overnight para hanapin niya kung ano man yung dokumento, resibo, ledger, kung ano man yung pinanghawakan niya para masuportahan niya yung kanyang aligasyon tungkol doon sa commission na 30 at saka kung ano pa yung kung sino pa yung mga nabibigyan ng mga proponents na mga yung alokasyon. Inirekomenda naman ng mga senador na tanggalin na sa prebisyon ng pambansang budget ang unprogrammed appropriations. Yan ay dahil nagagamit na rin ito bilang pork barrel. Nadiskubre ng mga senador na ipinasok sa unprogrammed appropriations ang sinasabing insertions ni Senator Villanueva na una nang ibinunyag ni Hernandez. Ito rin anya ang ginamit na paraan ng isang kongresista sa Mindoro para pondohan naman ang mga palpak na flood control projects na binanggit niya sa kanyang privilege speech. Dapat talaga seriously consider namin yon dahil lumalabas nga na hindi proper yung pag-handle o pag-appropriate o pag-allocate ng program fund.
Dahil alam mo ang program fund, under yan ng special purpose fund. Saan ginagamit lang yan pag-augment. Pag kinapos yung pera do sa regular budget, mga items doon, pwedeng yang i-realign ng Pangulo para mag-augment sa budget. Pero lumalabas ngayon, ewan ko kung ano yung dapat i-augment do sa 600 million pesos worth ng projects. Sa pagbusisi naman ni Senator Sherwin Gatchalian sa pambansang budget, noong 2023 umabot sa 25 billion ang nagamit ng DPWH para sa flood control na pinondohan niyan sa ilalim din ang program funds at umakyat pa ito sa 85 billion noong 2024. Ngayong taon, nailabas na rin ang 9.5 billion mula sa program funds para sa mga flood control projects. Discover namin na outside of the program, nagagamit yung unprogram sa pagpopondo ng mga flood control projects. At itong unprogram kasi lump sum ito Kaya nagamit ko ang term ay pork barrel. Kasi pag sinasubmit dito yung unprogram, walang detalye yun. Nakasulat lang doon unprogram. Senator Estrada umaasa naman na may bibigyan ng patas na investigasyon at naniniwalang malilinis ang kanyang pangalan. May Ann Corvera para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat.